Nangangamba naman sina Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla na baka tinatakot lang ng DOJ si Janet Lim Napoles para idiin sila sa pork barrel scam. Ang mga whistleblower naman duda sa biglang pagkanta ni Napoles. May news to go si Isay Reyes. Dating pinagkakatiwalaang tauhan at pinsan, bumaliktad at kalaunay naging kalaban. Ganito ang ugnay ni pork barrel scam whistleblower Ben Hurluy kay Janet Lim Napoles. At ngayong nagpahayag si Napoles ng interes na maging state witness sa pork barrel scam, may agam-agam si Luy at iba pang whistleblower. Ayon sa abogado ni Luy na si Attorney Raji Mendoza, bukas daw sila sa anumang hakbang na makatutulong sa kaso. Pero may mga nais daw silang linawin kay Justice Secretary Laila de Lima na nakipag-usap kay Napoles sa ospital ng Makati noong Lunes ng gabi. Bakit ngayon lang siya magsasabi ng katotohanan? Ang haba na ng tinahak ng kaso na to. Who would be in a better position to say if the statements of Ms. Napoles are true? Diba? Kung hindi, yung mga taong nakakaalam, ano ang tunay na katotohanan? Isa raw sa mga dahilan ng pagkanta ni Napoles ay ang pagkakaroon umano ng banta sa kanyang buhay. Nilinaw din ni De Lima na may basbas ni Pangulong Aquino ang pagkita nila ni Napoles. Kaya naman duda ang Makabayan Block sa Kamara na baka ginagamit lang ng Malacanang si Napoles para makalusot ang mga kalyado ng administrasyong dawit di umano sa pork barrel scam. Pero ngayon pa lang, nilinaw na Malacanang na pag-aaralan pang mabuti ng DOJ ang testimonya ni Napoles at dapat wala raw itong bahid politika. I think Secretary Laila de Lima already mentioned in her briefing that she wants the testimony without any political color. Pangamba raw ni Estrada na isa sa mga pinakakasuhan ng plunder kasama sina Enrile at Revilla, baka raw tinatakot lang ng DOJ si Napoles para idiin sila. Pagka nag-impose na o tinakot na dahil mabubulok siya sa kulungan at idiin na kaming tatlo, ibang storya yun. Ito rin ang pangamba ni Revilla. Nauna nang itinanggi ni Estrada, Revilla at Enrile na tumanggap sila ng kickback mula sa PDAF. Isay Reyes, GMA News.